brethren, tayo po'y manalangin sa huling bahagi ng ating banal na gawain na salita ng Diyos. Dakila namin Ama, makapangyarihan sa lahat, malang Panginoon, kami po, hallelujah. Sa hapong ito, Diyos, narito nagpapasalamat po, malang Panginoon, sa patuloy na pagbuhos mo na yung banal na Espiritu sa lahat, malang Panginoon, ang iyong mga anak na pinagpala. Maraming salamat, nakarating mo lahati ang bawat isa, malang Panginoon, maging mga baguhan, patuloy buksan ang kanilang puso at isipan, malang Panginoon. Sa una dalangin po ito ng aming dearly beloved noble pastor, Evangelist Wildes Rada, yung huling propeta, and beloved children. Malang Panginoon, sa hapong ito, Diyos, pagpalain mo po, ano man, magbibigay, dapat pag-alilangan sa lahat ng bawat isa, sama-sama naming sinasaway, pinapalayas, doubt, hindrances, double-minded, doubt and believe, cast out, in the name of Jesus, from the resort, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Lahat tayo po ay magsabi ng praise the Lord. So, mahal, we give the highest praise, honor, at thanksgiving to our great God and Savior, Jesus Christ. Praise God. Balik po tayo sa ating mga upuan, mga baguhan. Praise God. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Wildes Rada Almeida, in time private, our loving God, and beloved children and godchildren and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. Tayo po sa lugar na ito ay nagpapaabot po ng dubling paggalang at respeto sa kanilang buong pamilya. Mahal, we always remembering the present life teaching beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida sa ating beloved Mama Der, na hindi po natin makalilimutan ang kanyang maginuang turo at iniwan po sa atin. Mahal, hallelujah. Welcome po, mahal sa ating mga baguhan na kapiling po natin sa hapong ito. Narito po kayo sa ating banal na gawain, sa ating pong mga nakaantabay, sa ating webcast viewers. Mahal, pagpalayon kayo ng ating pong mahal na Panginoon, saan masulok ng ating bansa, saan masulok sa buong daigdig, mahal, ay nararating tayo ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, ganoon din sa ating mga beloved co-preacher, mahal sa ating mga kamanggagawa, tatalakayin po natin sa hapong ito, ihanda po natin ang ating mga Biblia, why God permit the calamities. Mahal mga kapatid, ito ay importante, mahal, ang mga bagay na sinasabi, why God permit the calamities. Bakit pinahintulot ng Diyos ang mga kalamidad at maraming taong napapahamak, maraming taong namamatay. Mahal, mga kababayan, ang mga bagay na ating pong nakikita, ito po ay hindi sabi lang, kundi ito po ay nasa New Testament. Tayo po ay nasa panahon na po ng Revelation, kung ating pong babalikan 2,000 years ago, yung kaganapan sa buong mundo, yung matinding kahirapan at pagdami ng tao ngayon. Napakabilis po, mahal, yung pagdami ng tao, lalo na sa ating bansa. Mahal, at ang salita naman na Panginoon nagpapatunay lamang, may pasimula, may katapusan. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa ng mahal na Panginoon, kaya't nung ang ating 12 disciple, habang sila'y kasama ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, alam niya at namamanas niya, mga minmahal, ang mga bagay sa mundong ito. Kaya't, mahal, hindi nagsabi ang mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad, na magaganap at mangyayari itong taong ito. Kundi ang sabi, mahal, bakit pa hintulot ng Diyos ang mga bagay na nagaganap, sign na ang Diyos ay malapit na magbabalik. Mahal, babasahin ko po sa English, sa Matthew chapter 24 verse 1, ako po muna magmamasa na kung paano po rito ang isang talatang ito, mga kapatid, ay sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi rito, and Jesus went out and departed from the temple of his disciple came to him to show in the building of the temple. Verse 2, and Jesus said unto them, see ye not all the things? Verily I say unto you, there shall not be lit there one stone upon other shall not be thrown down. Mahal. Sa Tagalog, at lumabas si Jesus sa templo, at pagyaon sa kaniyang lakad, ay nagsilapit sa kaniya ang kaniyang mga alagad upang kaniyang ipamanas ang mga gusali na sa templo. Verse 2, natabuhat siya sumagot at sa kaniya'y sinabi, hindi ba ganyo nakikita ang lahat ng mga
bagay na ito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng bato na hindi ibabagsak. Ha? Mga mahal, ito po ay 2,000 taon na po nakalilipas. Nakita na dyan na po yung mga nagtataasan, mga bato. Andyan na po, mga mahal, ang mga matataas na mga building, no, templo. Kaya sinabi doon, mga mahal, ng mga alagad ng ating mahal na Panginoon, habang sila ay nagsisilakad, ay lumapit sa Kaniya. Sinasabi, mga mahal, kailan ba mangyayari ang mga bagay na ito? Mga mahal, at sinasabi ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, hindi makikita ang lahat ng mga bagay na ito. Ay sinasabi ng Diyos, mga mahal, walang maiwan sa ibabaw ng kapabato na hindi ibabagsak. So ngayon, mga mahal, kung ating pong pag-aaralan, mga mahal, ang mga bagay ay kayang gawin ng tao. Yung Burj Khalifa, mga mahal, sa ibang bansa sa Middle East, na ginawa po nila na 163 floor. Kayang gawin ng tao yung pinakamataas na building. Subalit yung talino ng tao may hangganan. Sabi ng ating manapay sa kanya, mga alagad, yung mga nagtataas ang building, sabi naman ng Panginoon, darating ang panahon na walang matitira sa ibabaw ng kapabato na hindi ibabagsak. So, ibig sabihin ng ending noon, ang katapusan nito, yung pagwasak na darating ng ating panahon. At ngayon, mga iman, kung ating pong matutunghayan at makikita ang mga kaganapan, high-tech at pa-high-tech na po natin ngayon. Mga yung kalakalan, mga mahal, pag pumunta ka ngayon sa immigration, noong araw mag-fill up ka na, napakaraming papel, fill upan mo yan para ikaw ay makasakay ng eroplano. Before immigration, fill up ka na. After immigration, fill up ka pa. Nakasakay ka na sa eroplano, fill up ka pa. Ngayon, wala na lahat yun. Mga mahal, ngayon, titikin ka na, mga mahal, dala mo na lang yung passport mo, mga mahal, wala nang tatak, ilagay mo lang, mga mahal, sa smart, mga mahal, kunik, doon po ay ikukunik na kung taga-saan ka at magpaplas na kusang magbubukas yung pinto na maliit na doon ka po lalabas at doon ka rin i-exit. Doon ka mag-exit, doon ka mag-entrance. Mga mahal, ganun kahitik. So, ibig sabihin, mga mahal, ang mga bagay ay sinasanay na, mga mahal, ang mga tao sa ganung kalakalan. Praise God, napakabilis, mga mahal ko, mga kapatid. Magaganda mga building, magaganda mga gusali. Kapag napupunta ka sa ibang bansa, mga mahal, makikita po yung iba-ibang mga design nila, mga minmahal. Alam mo, ang bawat bansa may kanya-kanyang design. Mga mahal, lalo na kung kinikilala ang bansa na mayamang bansa, hindi sila papayag na ganun lang yung kanilang building. Praise God. At ngayon, mga mahal, ang mga bagay ay gayang gawin ng tao. Kaya nilang likhain ang lahat ng mga bagay artificial. Kayang gawin, mga mahal, magpaulan, kaya nilang gawin. Pero kapag nasukdol nila yung kapangyarihan ng Diyos, mga mahal, talagang darating at darating ang puot at ang galit ng ating mahal na Panginoon. Pero dito sa ating tatalakayan, why God permit calamities? Bakit ang mga bagay ay pinahihintulot daw ng ating mahal na Panginoon na maganap at mangyari? Kaya sumagot ang ating mahal na Panginoon dito sa verse 3, babasahin ko po muli sa English, ang sabi po ng verse 3, And he sit upon the mountain Olive, and the disciple came unto privately, saying, Tell us, when shall this thing be, which shall be the sign of the coming of the end of the world? Mga mahal, napakaliwanag po sa verse 3, at mga mahal, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsisilapit sa kaniyang bukod, ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang maging tanda ng iyong pagparito sa katapusan ng sanglibutan. Mga mahal, ano po, humingi na po dito, nagpasimula, mga mahal, ang sinasabi roon, mga mahal, shall be sign of the coming of the end of the world. Sa buong daigdig ay darating. May sinasabi ang mga alagad na humingi, Panginoon, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng sign na malapit ka na magbabalik. Walang sinabi ni anumang bagay, kundi ang sabi naman sulatan, ito tayo po ay pinag-iingat. Ang sabi ng verse 4, mga mahal mga kapatid, And Jesus answered and said unto him, mga mahal, ang sabi doon, Take that man that deceive you.
Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Mangin mahal, maraming antikristo ang paparito. Ililigaw yung ating paniniwala sa relihiyon. Paniniwalain tayo, mangin mahal, ang ating isipan, mangin mahal, sa mga blabla, sa mga relihiyon. Mangin mahal, mga kapatid, kaya ang sabi ng verse 5, sabagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. So, sino ang sinasabi ritong ililigaw? Tayo, mangin mahal, na minulat na ng Diyos sa katotohanan, pwedeng mangyari ito. Kaya sinasabi ng ating magulang sa mahal na Panginoon, huwag tayo mag-a-absent. Anytime, pwedeng mangyayari at magaganap ang sinasabi ng Bible. Kaya sinasabi ng banal na sulatan, mangin mahal, mag-ingat tayo na huwag tayong mailigaw ni numan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, mangin mahal. Mangin mahal, ang kahirapan, maraming bagay para iligaw yung ating pananampalataya ng diablo sa pamamagitan ng kahirapan, mangin mahal, o sa pamamagitan, ang sabi roon, ng mga antikristo ay darating. Plus prophet, mangin mahal, ililigaw niya ang mga tao. Kaya't mangin mahal, tayo ang sinasabihin ng Bible na mag-ingat tayo. At dito, ano ba yung sign? Sinasabi roon, kailan tayo po ay ginulantang lamang tayo, kagimbal-gimbal na nangyayari na hindi lamang sa ating bansa, di ba? Kagimbal-gimbal na mga pangyayari, mangimal hindi lamang sa ating bansa, mga kapatid. Kung ating nababalitaan, mangimal sa ibayong dagat, napakarami po nung nangyari po, mangimal diyan sa Dubai, mangimal dahil nga po sa kanilang pagsukol, sinadya nila na magpaulan, mangimal marami pong bahay ang nalunod, ang nalabog, at maraming sasakyan at mayroon pong nakitilan ng buhay. So, ibig sabihin, walang mayamang bansa, walang matarinong tao, at darating talaga yung sukdulan. Kaya't sinasabi ng ating mahal na Panginoon, maraming bagay na sinasabi ang ating mahal na Panginoon na magaganap sa buong daigdig. Everybody say, Amen. Mangin mahal, tayo, ano ba ang pinag-aagawan ng yaman? Mangin mahal, ng yaman, mangin mahal, yung kayamanan sa lapi, yan po ay ating tatalakayin din. Ang sabi, ang tao, darating ang araw, mas maibigin sila sa salapi, sa kalayawan, kaysa umibig sa Diyos. Mangin mahal, yung nagaganap na paghahanda ngayon na 3 bansa, na pwede mangin mahal na yung dahil sa Philippine Sea, mangin mahal, tayong mga Pilipino, lirax lang tayo, akala natin walang magaganap sa ating kalagayan, pero ang katotohanan, may nakahanda na war. Kaya makinmahan mga kapatid, ito po ang sabi ng mga alagad ng manapayang Panginoon. Ano ang maging tanda na ikay malapit na magbabalik? Ang lahat ay magbabagsakan. Makinmahal, ating pong nakita, makinmahal, dito na lamang yung naganap na sampulan po tayo. Noong 2016, makinmahal sa Marawi, sa dako makinmahal na Kabisayaan. Kita naman natin ang kalaban ng makinmahal mga rebuilding Muslim ng ating mga military, sandatahang hukbong sandatahan. Kita naman natin na wala, na disalign, nawasak ang maraming bahay. Amen? At maraming tao, makinmahal, ang nawala ang kabuhayan nila. Makinmahal, sa paglalaban nila na wala pa po 27 days, makinmahal, na apektuhan at marami pong namatay. So, ibig sabihin, kung mangyayari ito ay napakasimpleng gera lang. Kaya't sinasabi ng ating mahal na Panginoon, yan po yung sinasabi, walang bato sa ibabaw na kaibang bato na hindi ibabagsak. Ang Israel, ang bansang Israel, makinmahal hanggang ngayon, ilang buwan na, magkalahating taon na, nagkakaroon pa po, makinmahal ng palitan, ng mga, makinmahal ng kanilang gera, at maraming naapektuhan. Everybody say, praise the Lord, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, may kung isipin po natin, yung mga bagay na magaganap sa ating buhay, makinmahal, kahit doon sa ibang bansa, kahit doon, nung pumunta ako ng Pujera, makikita mo, makinmahal, yung doon, yung mismong krono ng mga sasakyan na isinusupply sa buong mundo, makinmahal, na doon malalaking mga pag-supply, mga krudo, mga gas, makinmahal. So, ibig sabihin, yung yaman, makinmahal na dyan. Pero ang sinasabi ng banal na sulatan, mag-ingat tayo. Amen. At ang mga bagay ng ating paghandaan, makinmahal, anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang lahat na ito ay gawa ni Satanas. Everybody say amen.
Mangimal yung pagyanig ng multitude, 5.5 na lindol sa bawat lugar, mahal, maging sa ating nararanasan, ito po, mahal, ay isang bagay na nakikita na ang panahon po natin ay darating at darating talaga yung sinasabi ng Bible na kawakasan ng daigdig. Di ba? Kaya ang sabi, mga galak kayo o mga langit, therefore rejoice ye heaven, and ye shall dwell in. Mga galak kayo o mga langit, sabi ng banal sulatan, nagsisitahan diyan sa aba ng lupa. Sabagkat ang diablo'y bumababa, sabi ron ng Bible, bumababa na may dalang galit. Sabi po ng Matthew, mahal, dito po muna tayo sa unang book, mahal sa aklat, Book of Revelation, chapter 12, verse 12. Kaya hindi po, mula po sa ating mga binabit ko preacher, dito po tayo sa Revelation chapter 12, verse 12. Mahal, pakinggan po natin yung ating tinatalakay sa hapong ito. Revelations chapter 12, verse 12. Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, sa talatang 12. Kaya't magagalak kayo, o mga langit, at kayo nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo ay bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pagkaalam niya, na kaunting panahon na lamang, mayroon siya. Everybody say amen. Tayo naiinip, di ba? Ang tao, mahal, kapag mahal sa buhay, napakainipin. Pero mahal, napakabilis ng panahon kung titingnan po natin, ang panahon ay nangyayari at nagaganap. Yung kasaysayan, mahal sa Revelation, Matthew to Revelation, mahal, inu-operate na ngayon eh. Amen. Kasalukuyan na po na nagaganap at nangyayari. Tapos ikaw, isa ka Kristyano, babaliwalain natin yung mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan. Praise God. Mahal, tayo naglilingkod sa mga Panginoon, hindi lamang nais nating gumaling. Alam nyo ba, dito sa Jesus Miracle Crusade, lahat, mahal, kayamanan, makamtan mo eh. Bakit? Dito pa lang, kapag naglingkod ka, nagtiwala ka sa mga ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, tagumpay ka na. Mahal, yung karamdaman mo, mahal, ay lubos ka lang bibigyan ng kagalingan ng mahal na Panginoon. Solusyon sa buhay natin, yung matinding kahirapan. Kaya't mahal, ang sinasabi, mga galak tayo, tayo mga nakakilala sa katotohanan. Amen? To inhabitants on the earth of the sea. Dito sa ating binasa, for the devil is come down unto you, heaving the great, because the knoweth that he that but he is short time. Napakabilis mo, mga mahal ng panahon, ang sabi ng Bible. Magagalak tayo, hindi dapat tayo nalulumbay. Nagsisitahan diyan sa aba ng lupa, sa dagat, mga mahal. Kayo mga nadiyan, ang sabi ng Bible, sapagkat ang diablo'y bumababa sa inyo na may malaking galit. So, ibig sabihin, ang diablo, mga mahal, talagang siya'y wawasakin niya ang buhay ng tao. Iba di say, praise the Lord. Wawasakin niya ang buhay natin, may mahal, para tayo lamang ay kanyang makuha. Kaya, mga mahal, ang panahon at ang buhay natin, kung titingnan po natin, mga mahal ko, mga kababayan, napakaiksi lamang po ng panahon at napakaiksi lamang po ng buhay natin sa ibabaw ng mundong ito. Huwag po nating sayangin ang panahon na ibinibigay sa atin ng ating dakilang Diyos na buhay. Samantalahin po natin ang panahon. Yung tayo may upin pa na sambahan, samantalahin po natin ang panahon. Dahil kapag ang Antikristo na po ang naghari, wala nang sambahang magaganap. Sa Europa, mahal, nadyan na po ang malaking sambahan ng Antikristo. Maraming tao na po ang naliligaw. Sa parte ng Europa, mahal, mga kapatid, ayon po sa mga kapatiran natin, nakakausap na kararating ng personal. Sa panahong ito, mahal, ngayon mismo, mahal, itong taong ito, wala ka ng gagas, wala ka ng dalangkas, lahat ng bagay, kaya mong puntahan, kaya mong bilihin
na wala kang dalang cash. Ganun kabilis. Mga mahal. Ibig sabihin, mga mahal, talagang ang mga panahon po natin pahitik ng pahitik na. Nilalason, mga mahal, ng Diablo ang isipan. Kaya sabi ng banal sulatan, mga mahal, na may malaking galit pagkaalam niya na kaunting panahon lamang na mayroon ang Diablo sa mundong ito. Ibig say amen. Kaunting panahon na lamang mayroon siya, mga mahal. Kaya ang ating ginagawa, ang ating iglesia, mga mahal, ginugugol po natin, mga mahal, ang panahon sa mga krusada. Ginugugol ng ating magulang sa malang Panginoon na beloved children sa pagpapalaganap ng banal na salita ng Diyos. Ibig say amen. Kaya kahit magastos po, mga mahal, pero nadyan lahat ng mga kapatiran. Habang sila'y sumusuporta, tumutulong sila sa banal na gawain ng Panginoon, lalo namang silang pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Siya'y hindi pumarito. Sabi, hindi pumarito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. Kundi ang sabi, siya'y pumatay at bumuksa, mga mahal, pumatay ng tao. Sabi ron sa John chapter 10 verse 10, siya'y pumunta rito puksain, mga mahal, magnakaw, kundi, mga mahal, sabi, pumatay at bumuksa, na parito upang siya'y magkaroon. Mga mahal, ang sabi ng banal ng sulatan, mga mahal, ang ating Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Nais niya tayo ay maligtas. Sabi po ng John chapter 10 verse 10. Kindly po, pakibasa. John chapter 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 10, versikulo 10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Everybody say amen. Nais ng Diyos ang tao ay magkaroon ng kasaganaan. Nais siya magkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan, mga mahal. Kaya hindi siya pumarinto rito sa mundong ito para puksain at patayin. Kundi si Satanas ang lahat ng mga bagay ang may gawa. Gusto niya maging mahal. Sabi niya, maging mahal, magagala kayo. Dahil alam ng Diablo na konting panahon na lamang, mayroon siya. At ang panahong ito, maging mahal, sa ating kasulukuyang tinatahak, 2024 and 2025, ilang buwan na lang, may ang magaganap at mangyayari sa buong daigdig. Kaya nakikita po natin, maging mahal ko mga kapatid, alam po natin, mas priority po natin sa ating panahon ito na maglingkod na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi siya pumarito para paghirapin. Ang mga anak ng Diyos, mga mahal, nagsisiparoon, nagsisiharap, nakasama nila ang Panginoon. Si Satanas ay gayon din ang kanyang ginagawa. Mga mahal, niwawasak niya, nilalason niya yung ating mga isipan. Praise God. Kaya sabi doon, mga mahal, now there was a day when the Son of God came to present themselves before the Lord, and Satan come also among them. Mga mahal, si Satanas ay gumagawa na wasakin niya ang buhay. Humaharap din siya. Kaya't mga mahal ngayon, hindi po lahat na sabihin po natin na relihiyon na nangangaral patungkol salita ng Diyos. Sasabihin, kami ang Son of God, kami ang anak ng Diyos. May man ang nakalulungkot, magi sa buong daigdig, kinikilala ng tao. Pero nasaan po ngayon? Niwasak po ng Diablo. Ganun, mga man yung church na hindi pinapatnubayan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Mga mahal, tayo sa ating iglesia, nakita po natin yung pangangalaga at pananalangin sa atin ng ating beloved praise in the Lord. Gustong wasakin ang kaaway, subalit hindi siya mahal makapasok dahil nadyan ang prayer, nadyan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya't mapalad tayo. Mapalad tayo na napabilang mahal sa royal family of God, sa kamay ng ating mahal na Panginoon, mahal. Kaya ang sabi ng malabay, ang lahat ng mga bagay, nilikha niya, mahal ko. Sabi niya sa Isaiah 45
verse 7. Nilikha niya ang liwanag, nilikha ko ang kadiliman. Ang Diyos ang may hawak ang lahat ng mga bagay sa buong daigdig. Ano ba ang tungkulin? Ano ba ang gagawin natin? Tayo ay maglingkod sa Diyos, matakot sa Kanya, paglingkuran ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Isaiah 45 verse 7. From the books of Isaiah, chapter 45, verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Hallelujah. Isayas ng Kabanata 45, ang talatay 7. Aking nilalagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na ito. Amen. Maliwanag po, mga mahal mga kababayan. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. So, from the light in the created darkness, make the praise, the created evil, I'm the Lord, do all these things. Mga mahal, ang lahat ng mga bagay, nilikha ng ating mahal na Panginoon ang kadiliman. Di ba? Ang buhay ng tao. Kapag araw, mga mahal, bumuka yung liwanag, ano ang isipan natin ng tao? Magtatrabaho? Mag-iisip siya saan pupunta? Mag-iisip siya, mga mahal, ano ang kanyang papasyalan? Siya ay sa pupunta, ano ang kanyang gagawin? At pagdating ng gabi, mga mahal, tayo ay magpapahinga, tutulog. Di ba? Yun lang, hanggang umikot na lang yung ating buhay. Walang panahon na maglingkod sa Diyos. Di ba? At kapag nagkaroon na ng cancer, nagkaroon na ng matinding sakit, doon nila isipin, may Diyos kaya? Di ba? Doon nila isipin kapag mangimal na wasak na yung buhay, may Diyos ba? Pero ang sabi ng Banal Sulatan, siya ang lumikha lahat ng bagay. Nilikha niya ang kadiliman. Gumagawa siya ng kapayapaan. Mangimal, saan niya ipagkakaloob yung kapayapaan? Yung sinasabi namin lagi sa pulpitong ito, peace of mind. Mahal, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ito ay galing sa Diyos. Sa sanlibutan, mahal, sabi, sa sanlibutan, maraming kapigatian. Mahal, huwag niyong katakutan to. Laksan niyo ang inyong loob. Tinalo natin ang sanlibutan dahil tayo anak ng Diyos. So ngayon, anumang bagay na mangyayari at magaganap na darating sa buong daigdig, bilang Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos, hindi ka matakot. Dahil ang sabi, ako ay lumikha ng lahat ng bagay na kasamaan. Ang Panginoon ay gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito. Pero ang kabutihan, ginawa niya ang liwanag para sa kanyang mga anak na naglingkod sa kanya. Yung mga trahedya, yung mga bagay na nakikita natin nagaganap, ito'y pinahintulot para hanapin ng Diyos sa panahon yan ang tunay na Panginoon at paglingkuran nila. Sabi ng Biblia, lahat ng tuhod darating ang panahon ay maglilingkod sa Kanya at hahanapin ang tunay na Diyos. Sabi ng Romans chapter 9, verse 28, isasagawa ng Panginoon ang kaniyang salita sa lupa. Walang sino mang makahahadlang. Kung nitatapusin ng Diyos ang daigdig, walang sino mang makapipigil. Kahit anong kapangyarihan dito sa mundong ito, wala. Sabi ng Romans chapter 9, verse 28. Kaya niyo po, pakibasa. Romans chapter 9, verse 28. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because a short work will the Lord make upon the earth. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 9, talatang 28. Sabagat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa at tatapusin at paikliin. Wow. Everybody say amen? Kanino ba yung paikliin ang panahon? Sa mga banal. So ngayon, yung po palang ipinapangaral at ang ating napapakinggan nasa Bible. For the will finish the work and cut in his sword in righteousness, because in the sword the work will the Lord make upon the earth.
napakaliwanag po roon. Ang Panginoon daw, mga iman, ay kanyang gagawin ang kanyang sinalita sa lupa. Tatapusin niya at paiikliin. Kaya mga iman, sabi ng Bible, paiikliin ko ang mga araw-araw, alang-alang sa aking mga hinirang. Ilang taon na tayo na naglingkod sa mahal ng Panginoon, huwag natin bilangin ilang taon tayo, ha? Ang ating harapin, yung panahon nating kinakaharap sa ating panahong ito, na ang Panginoon nasa pintuan na ng kalangitan at ang bawat gawa ng mga Kristiyano ay nakikita ito ng ating mahal na Panginoon. Sinalita niya at ganyang gagawin, mga mahal, tatapusin niya, paiiklian niya ang panahong ito. Kaya tayo po ay lumalampas na po ng 25 years after December. Sa panahon po ni Moises, sa panahon po ni Noah, 2,000 years ago, ang ating manapay ng katawang tao, 2,000 years. Dahil, bakit tumagal pa? At lumampas po tayo ng 2,000 years. Kung bibilangin po natin, account natin, mahal, ha? Dahil narito ang propeta pa ng Diyos kasama natin. Ha? At mahal, ang salita naman ng Panginoon, sabi ng Bible, mahal, sa Matthew 24, verse 14, ano po ang sinasabi ng salita ng ating mahal na Panginoon? In this gospel to the kingdom shall be preached in all the world of the witness and all nation, and there shall be and come. Sinasabi roon, mahal, ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan at nagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayon ay darating na po ang tinatawag na wakas. Say amen. So ibig sabihin, mahal, may ending. May katapusan ang sinasabi ng Bible. Pagkatapos nito, makinig sa buong daigdig, ang kanyang salita ay babalik na ang ating mahal na Panginoon. Kita natin ngayon. Ilang counter na po tayo na mayroong magandang mga gawain. Ang Jesus Miracle Crusade, mahigit na pong 50 plus. 50 plus na, mahal, sa bawat country. Bukod pa po, yung ating mga webcast viewers na hindi po yan Pilipino. Praise God, mahal. Hindi Pilipino sa ibang bansa. Maraming kumukontak, mahal. Hallelujah. Na ang ating gawain, mahal, ang sabi nila, kaiba-ibang gawain ang Jesus Miracle Crusade na nasa Pilipinas. Sa mga beloved children, marami pong tumatawag. Sabi nga ating beloved Minister Weldy James, maraming tumatawag na bansa kung maaari sila ay mag-request ng mga mangangaral na galing sa Pilipinas. So ibig sabihin, saan nagmula ang katotohanan? Saan yung pinagbabasihan? Mga matatalinong tao yan, mahal, katunayan sila po ay mga ibanghilista na, pero mahal, ang kanilang hinihingi, mahal, ang mga mangangaral ng Jesus Miracle Crusade. In 1975, ang ating church at sa darating na ating 50 church anniversaryo, mahal, makikita po natin yung paglaganap, yung Lunita Grandson. Hindi po tayo magkakasa niyan. Amen. Dito pa lamang sa Katagalugan, hindi na po tayo magkakasya. Ay, di ba? Tuwan-tuwa po ibang mga fellowship yan. Sabi nga nila, kapag daw napuno yung Lunita, Grandson, pinakamarami ng member yan. Kapag nandoon yung ibang mga fellowship, tuwan-tuwa sila. Mahal, pero hindi napuno doon lang sentro. Pero tayo, mahal, tayo lang dito sa Luzon. Makikita po natin, wala nang katayuan ang crowd natin sa Lunita Grandson. By coming 50 church anniversary by February, bababa po dito nationwide. Sa Pilipinas pa lang, saan nilagay ang mga kapatiran? Yung 50 country natin, nagpiprepare na hanggang ngayon, bababa sila. Mahal, pupunta dito sa atin, ginastusan nila para makiisa sa 50 church anniversary. Sa panahon po natin ito, mahal, ang manubgad ang ating minamahal, ginagalaman na pastor. Sa kanyang kalagayan, tingnan mo natin, mahal, malakas at malakas pa ang ating praise in the Lord, ang ating manubgad. Sa panahong ito, mahal, kung maghari ang Antikristo,
Wasakin niya, pwede niya wasakin ibang church. Dahil ang mga pastor dyan, hindi man nag-pray, hindi sila nalangin, hindi nag-ayuno. Pero ang ating iglesia, sa pangunguna ng ating dearly beloved noble pastor, punong-puno ng pag-aayuno, panalangin, fasting and prayer, gabit araw ay nagpupuri. Iba they say, praise the Lord. Dito na lang sa ating sa Laguna. Dito lang sa ating station. Tayo lang, makimal, ordinary Sunday, puno tayo. May nag-donate dito ng bangko, makimal, hinahanap ko kanina yung upuan, wala na naman. Lahat nakaupo pa rin. Nung Monday, dinala rito. 50 pesos. Wala na naman. So, ibig sabihin, sabi naman ng Panginoon, maraming aanihin, walang mag-ani. At sa aking pagbabalik, makimahal, sabi ng mahal ng Panginoon, ang mga maiinit na Kristiyano ay lalong magpapakainit. Pero yung mga malalamig na mga Kristiyano, magpakalamig yan. Kaya ito ang katakutan nyo. Huwag nyo katakutan yung kahirapan. Huwag nyo katakutan yung kapigatian na mga bagay na nangyayari at magaganap. Tandaan po natin, ang tao may hangganan. Ang tao may katapusan ang buhay natin ito. Pero itong ating mga gawa, walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Ito ang ipagbibigay sulit natin sa harapan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Upang kanyang ipakilala sa tao na may sinasabi final judgment. Di ba? Ano ang sabi niya sa 2 Peter chapter 2, verse 5 up to 9? Medyo mahaba ito. Ang sanlibutan, sa panahon ni Noah, mahal, ay maganda, isang bagay, iningatan si Noah. Kita mo? Ang mga lingkod ng Diyos, iingatan yan eh. Kaya kung sinasabi nila, year 2025, mahal, magkakaroon tayo, mahal ng international lockdown, mahal, may sinasabi silang man, hindi ko nabanggitin ito, mahal, baka ibang Kristiyano magpanik, pero ito dapat paghandaan natin. Ang sabi ng Bible, mahal si Moises, mahal si Noah, nung panahon na siya nag-declare, mahal, na darating ang tubig, ang kanyang ginawa, hindi siya nagpanik. Ano ang ginawa niya? Lalo siyang nag-preach ng gospel. Iba di siya, amen. Hindi ka propeta, hindi ka sinuwa. Ano ang gagawin natin sa panahong ito, sa verse na ito? Maglaylo ka ba? Di ba? Ang daming tao sa panahon po ni Noah. Pero ang naligtas ilan? 8 lang. Ang daming tao. Ano ang sabi ng tao? Wala, hindi totoo yan. Kung totoo ba, bakit kung talaga man of God yan, bakit yan magagawa ng arko doon pa sa ibabaw ng kabundukan? Baliw yan, hindi totoo yan. Ang pag-iisip ng Diyos, hindi nyo pag-iisip, at ang lakad ng Panginoon, tandaan nyo, hindi nyo mga lakad. Ganon din po ang buhay natin ngayon. Walang natural, walang may man barko na tayong sasakyan. Wala. Wala ng barko na lulutang para doon tayo sumakay, para maligtas ka sa tubig. Ang barko natin, ang Jesus Miracle Crusade. Amen. Ito yung barko. Kapag bumaba ka dyan, saan ka tutungo? Sa panahon ni Noah, mahal, sabi ng mga tao, Noah, buksan mo kami. Pero ang sabi ni Noah, bilang tao, bilang man of God, grabe yung habag. Binuksan niya yung bintana ng arko. Mahal, para pa sa kayin. Pero sabi ng anghel, tapos na. Tapos na, deadline na. Nilak na ang pinto. Yan pa ba antay natin? Darating ang panahon, wala na kayo sasambahan. Yan ang katotohanan. O may makita man kayo mga church, pero wala ng mga anak ng Diyos. Bakit? Rapture na. Pupunta kayo, ngayon ako makaisip magsamba, maglingkod sa mga ng Panginoon. Wala na. Bukas yung pastoral, pero walang tao. Di ba? Sa panahon ni Noah, ganun eh. Mahal, ano ang ginagawa? Nangalipol sila. Ang mga bayan sa Sodom at Gomorrah, ganun din. Mahal, pinagiging abo. As Paul. Mahal, ang tao kapag abo pa lang, kagaya mahal, hindi yan totoo, hindi man mangyayari yan. Ganun lang. Kasi hindi pa, hanggat may naapakan, ganun din po sa panahon ni Noah. Hanggat may naapakan sila na lupa, usig-usig pa more. Usig pa sila. Talaga hindi kami naniniwala sa iyo.
Nung wala na maapakan, anong sigaw nila? Nuwa, iligtas mo kami. Sa ating panahon, sino-sino ngayon na nakaluhod, nakataas ang kamay, ang man of God, nasa atin sa main church. Inihanda ang ating Lunita Grandstand. Iba di say, praise the Lord. Maging mahal. Sabi nga ating binabid minister, humanap na tayong pinakamalaking lupa dito. Hindi pa rin kakasya ang mga kapatiran ng GMCIM. Napakabilis lumagyo. Iba di say, praise the Lord. Sa abroad ngayon, doon sa Dumay, sa UAE, higit 200 na yung kapatiran. Dati nagsimula lang sila, isang pamilya, 2 pamilya. Laganap ang salita ng mahal ng Panginoon. Mga kabayan natin, mga Pilipino, kahit nagtatrabaho sila, kahit malalaki yung sweldo nila, mga mahal. Kaya nung sinabi ko, nag-preach ako, sino sa inyo malaki yung sweldo? Nagagalak ba kayo? Walang makataas ang kamay. Dahil ang tunay na kagalakan ng isang tao kung matalino ka, hindi yung pera, hindi salapi. Ikaw ay nananatiling naglilingkod sa Diyos. Malulusaw lang yan. Kung sa panahon ni Noah, nadala ba, mga kapatid, ang kayamanan na inimbak ng mga tao? Nalubog lang sa tubig. Hindi ba? Amen. Wala silang dala, kundi yung sarili lang nila at hindi pa sila nakasakay sa arka. Ang arko natin ito. Sino man lalamig sa inyo yan? Sa buhay natin, ang panahon natin napakaikli na lang. Maikli na nga yung buhay natin. Maikli na yung panahon natin. Ano pang kalalagyan natin? Ikaw, mangin mahal, magpakaligaya ka na ngayon na maglingkod sa Diyos. Sanglibutan, lilisanin ng Diyos ito eh. Di ba? Sa Bible, kapag nilisan na ng Panginoon, ang sanglibutang ito, wala nang silbi. Di ba sa Bible, sa Book of New Testament, Revelation, Matthew to Revelation, ang tao magtatakbuhan. Tatakbo sila dahil sa takot sa gutom, sa hirap ng buhay. Mangin mahal. Kaya nga po ngayon, tayo ay sabi ng ating dearly beloved noble pastor, ngayon pa lang, maging aware na tayo. Ngayon pa lang, huwag ka malamig-lamig, magpakainit ka na maglingkod sa Panginoon. Kaya tayo po yung church na may service tayo 3 times a week. Hindi pa kayo nagagalak? May 3 times a week tayo. Ibig sabihin, priority natin ang kaligtasan. Sa libutan na, sige lang, kailang gusto ko lang magsamba, okay lang. Hindi ganon, mangin mahal. Dahil sa panahon po ni Noah, araw-araw sila'y nagpupuri sa Diyos. Nangangaral, nagpipris ng gospel. Yan po ang sinasabi, sapagkat ang matuwid na ito ay mayayamang kasama nila ay lumuhang nahapis. Di ba? Babasahin po natin doon. Yung mga mayayaman, dwelling among them and seeing and hearing. Praise God, ikaw na hindi ka nakikinig, nandiyan ka. Puro kasi iniisip natin, mangimal sa atin, ambition. Kahit maiwanan na ang paglilingkod ng Diyos, okay lang. Maililigtas ka ba? Maililigtas ka ba ng katuwiran mo? Hindi na makapagliligtas sa'yo. Darating ang araw, hahanapin mo ang Diyos na makapagliligtas sa iyong buhay. Kailan pa? Kailangan ka pa munang palalahanan? Kailangan munang paluin para magpakainit ka na maglingkod sa malang Panginoon? Praise the Lord, mangin mahal, nakatatakot. Ang panahon natin, hindi tayo ang may hawak yan. Ang Diyos ang may hawak. Kami, bilang nakakarating sa iba-ibang bansa, may nakikita natin yung nangyayari at nagaganap. Nakalulungkot. Ang tao walang panahon na maglingkod sa Diyos. Dahil puro trabaho. Walang panahon, mahal na isipan nila na paglingkuran ang mahal na Panginoon Kristo. Pero kapag tuwid na yung paa, wala na. Wala ding magawa. Kaya ngayon pa lang, mga minamahal ko mga kababayan, mga minamahal kong webcast viewers, kayo ay iniibig ng mahal ng Panginoon. Why? May mga taong nagsasacrifice, sumisigaw, gumagastos ng salapi para sa Ebanghelyo
ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Walang church niyan ngayon, sa totoo lang. Maraming ang gustong evangelist sa ibang bansa na pumunta na sa Pilipinas para makiisa sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Yung kilala, mga mahal na tao dito, mga mahal na leader ng born again, nasaan po ngayon? Nasaan? Nakariham. Kaya kung hindi totoo, wala sa katotohanan, pati member kawawa, mapalad tayo. Kahit mga preacher wala sweldo, mga preacher walang sahod yan, masipag, dumadalo, nag-aalaga ng mga kapatiran. Diba the same? Mahal kayo ng Diyos. Imagine, i-follow up kayo, sunduin kayo, para dumalo, para hindi maiwan sa rapture. Diba the same? Sunduin kayo doon, sa inyong tahanan, busina lang, papa. O, dadalo na, di ba? Ay, nung araw, ang mga unang Kristiyano ay pagtrabaho kaligtasan, baklay. Talagang lakad. Amen. Yung baklay sa Tagalog, sugal pero sa Bisaya yung sinasabi ko, lakad yon. Baka isipin nyo, lakad lang para makadalo sa banal na gawain ng Diyos. Pero ibang Kristiyano, laylo na ngayon, may kompleto na Di ba? Laylo na ibang Kristiyano. Bakit? Marami ng pagpapala. Mga mahal, sabi ni Binabidofe, Kuya Imoy, kahit naman siguro hindi ako dumalo, hindi ako kulangin. Pero sabi ng Diyos, unahin mo ang kanyang kaharian, lahat ng bagay idaragdag sa iyo. Kung mayaman ka na, pinagpala ka na, lalo kang dumalo, para madagdagan yung blessing mo. Pero kapag yung blessing natin, mahal, binawasan na natin yung tungkulin natin, paglilingkod natin sa Diyos, sa paubos yun. Niwala kayo. Sa paubos. Why? Ang diablo pumunta para magwasak ng buhay. Kaya maging wise din tayo. Amen. Binigyan tayo ng karunungan upang hindi tayo maisahan ng diablo. Malapit na magbalik ang ating mahal na Panginoon. Panghawakan nating matibay ang pangako ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Everybody say amen. Pagkalinggo, mangin mahal, sabi ng iba, sabi nga ng ating mga ngaral, kapag nakasamba ka ng Sunday, nakapag-Sabat ka na. So, sa totoo lang, yung aking pinipreach sa inyo, mangin mahal, totally, marami tayong pagkukulang sa mahal ng Panginoon. Hindi po natin nakukumplinto, mga iman, ito hindi Sabbath day, sinangat ko lang sa pagsamba para hindi maiwan sa rapture ang Kristiyano. Hindi nyo nakukumplito yung Sabbath day. Dahil ang Sabbath day at 24 hour. Sa linggo tayo, alas 9 hanggang alas 2 o 2:30, mamaya tapos na tayo, bilangin mo, kapag overnight tayo, ganun din, kapag Wednesday, ganun din. Iba, hindi pa nakasamba ng Wednesday in Friday. So, wintahin niya yung account nyo. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon, the Sabbath day. Igalang nyo, ilaan nyo ang inyong panahon sa Panginoon. Everybody say amen? Yan ang nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa atin, istriktong itinuturo ang buong katotohanan. Mangin mahal, sabi nga ng ating beloved evangelist, Pastor Willie Estrada, ating mahal na pastor, sabihin man nila, maupin man sila, masaktan sila, sabihin mo ang katotohanan para sila ay diretso sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Basahin po natin, ito pong isang talata, 2 Peter chapter 2, verse 5 up to 9, medyo mahaba ito. Okay po. 2 Peter chapter 2, verse 5 up to 9. He also, as lively stone, are built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore, also it is contained in the Scripture, Behold, I lay in a Zion of chief corner. Padre Chris. 2 Peter chapter 2, Pakicik. verse 9. Amen.
Dito, 2 Peter chapter 2, verse 2, 5 up to 9. And spared not the old word, but saved Noah, the eighth person, a preachers of righteousness, bringing the blood upon the word of ungodly, and turning the city of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overflow, making them an example to those that after should live ungodly. Verse 7. And delivered just Lot, vexed with the 50 conversation of the wicked. Verse 8. For the righteous man dwelling among them, and seeing and hearing vexed his righteous soul from the day to day, which their unlawful deeds. Verse 9. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the days of judgment to be punished. Dito po sa aklat na Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 9. At ang dating sanlibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe, na tagapagngaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa. Noong dalhin ang pagkagunaw sa sanlibutan ng masasama, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomorra, na pinapaging abo, na maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama, at iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubang naahapi sa mahalay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na ito, na namamayang kasama nila ay lubang nahapis, araw-araw na kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. 9. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghukom. Amen. Everybody say amen. Mga kapatid, magsabi ng praise the Lord. Makikita po natin dito yung kaibahan. Siya po ay pamangkin manginmahal ni Abraham. Malaki ang kanyang prebenyo na siya po'y maligtas, ang kanyang angkel ay manubgad. Pero yung asawa ni Lot na namuhay sa mga mahalay, mas inuna niya yung kayamanan. Kaya minsan, yung kayamanan, magimisan sanhi, nawala yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen ba? Kaya't mahal, marunong ang Diyos magligtas. Pero tinitingnan, alam ng malapanuy sino ang kanyang ililigtas. Yung Sodoma at Gomorra, mahal sa ating panahon, kung ating babalikan, grabe yung kasalanan ng tao. Kasi yung Sodom and Gomorrah, mahal, yan po yung mga lalaki, mahal, at kapwa lalaki, pinagsasama na. Yung grabing pangangalunya. Mahal, kaya sa galit ng Diyos, hindi tubig ang dumating sa Sodoma at Gomorrah, di ba? Napakaliwanag po ang dumating sa Sodoma at Gomorrah ay apoy, pinuksa ang mga tao ron, sinunog sa pamagitan ng apoy. Di ba? Mahal. So ngayon, makikita po natin, mahal, na pinarusahan niya ang pagkalipol ng mga bayan. Mahal, mangyayari at magaganap ito eh. Walang bansang mayaman, walang bansang mataas o may king man dyan na kaya nilang, mahal, gawin na maligtas sila. Pero kapag dumating talaga yung galit at puot ng Diyos, walang matibay na building, walang matibay na anumang bagay na hindi wawasakin dahil siya lang ang may kapangyarihan, ang ating mahal na Panginoon Kristo. Nalipol ang bayan Sodoma at Gomorrah at pinagiging abo lang asphalt. Grabe. Ang naging halimbawa sa mga di namumuhay, mahal, kaya hindi sumasampalataya. Kaya ngayon, mahal, ang panahon po natin. Ang panahon po natin, mahal, ay nakikita po natin yung panahon na talagang matinding init. Mahal, mga kapatid. Doon nga po, no, ako'y nasa Dubai, mahal, last month, mahal, sabi ko sa mga kapatiran, sabi ko yan, magsombrero po kayo, hindi ako magsombrero kasi hindi man sa araw nanggagaling yung init sa ilalim ng lupa. Mahal, ramdam ko, mahal, kapag bumaba ako doon sa venue natin, doon sa aking tinutuloyan na pastoral, mahal, kung kayo po'y nakakita ng pugon na may apoy, tumapat ka doon, ganun kainit, 50, mahigit ang init. Mahal, talagang, kung ikay may sakit sa puso, hindi ka tatagal. Mahal, napakatindi ng init. Mahal, yun po yung singaw
Praise God, yung matinding singaw, alam niya na mga nakapunta ng Middle East, mga talagang yung simento, hindi mo maapakan sa tindi ng init, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya't mga doon lamang ipinakikita na anytime, mga mangyayari ang halimbawa. Sabi yung mga nabubuhay na masama, ang sabi roon sila'y mapupugnaw gaya na Sodom at Gomora. Subalit ang sinasabi ng ating malapay na iniligtas ng Diyos ang mahal, ang pamangkin ni Abraham, mahal, walang iba kundi si Lot, pero yung asawa niya, walang binanggit na pangalan sa Biblia. Ang asawa ni Lot, wala po tayong mababasa binanggit na pangalan. Mahal, puri kayamanan ang kanya, hindi po siya naging good example. At ang sabi, mahal siya po, mahal dahil sa kanyang pagtalikod, dahil sa kanyang lupain na alaala niya at maiiwan niya habang tinutupok ang Sodom at Gomora, nagawa pa niyang balikan dahil sa malawak na lupain, dahil ang kanyang tiyuhin, mahal sa history ng Bible, mahal ang pinakang mayaman, malawak na lupain, mahal si Abraham na minana ni Lot, mahal ng hinayang. Kaya't siya po ang sabi, paglingon pa lang niya, ang asawa ni Lot, walang binanggit na pangalan, siya po ay naging haliging asin. So, ibig sabihin, ang kayamanan sa mundong ito, mga ay lilipas, mawawala. Pero ang tunay na kayamanan natin, ang buhay na walang hanggan, ang tayo'y mananatili na naglilingkod sa Kanya. Ililigtas ng mahal na Panginoon. For that righteous man dwelling among them, and the seeing, the hearing, may not in righteous soul from the day which in wrathful fall. Mahal, makikita at makakarinig niyan mga gawa nilang laban sa kautusan. Kaya ang mahal na Panginoon sa ating buhay, the Lord knowing how to deliver the godly out of the temptation and the reserve on the just the day of judgment. Darating ang panahong ito. Ang matuwid, mga mahal, ang sabi ng ating manabayin, marunong sa magligtas na mga banal. Ang mga naglingkod ng Diyos hindi natatakot. Mga mahal, anumang banta ng kadiliman, anumang pagwasak sa daigdig na ito, tayo anak ng Diyos, na dyan ang presensya ng mahal na Panginoon. Noong panahong yaon, darating ang panahon ay hindi na baha, kundi ang sabi, apoy na pumupugnaw sa sanglibutan. Everybody say amen. Siyang pupugnaw sa libutan. Last verse, babasahin ko po. May mahal sa English. Sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning the promise, as the saved man is slackness, but long suffering to us. The word, the willing that any soul perish, but he all the soul come to repentance. Mga mahal, hindi daw ang Diyos mapagpaliban. Iba din si Amen. Ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, gaya ng sinasabi ng iba, kundi ipinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig ang sino may mapahamak, kundi lahat ay magsisi, magbalik loob sa Kanya. My beloved newcomers, kayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Webcast viewers, kayo po ay ngayon po nakadalo, nakainig yung salita ng Diyos, tayo po tumayo. And the Word of God, silbing pagbukas ng ating isipan, magkaroon ka ng pananampalataya sa hapong ito. Still. Habang inaawit, pinupuri po natin ang kanyang dakilang pangalan. Sa hapong ito, sa ating mga baguhan. Tanggapin nyo ang ating tagapagligtas, ang ating mahal na Panginoon. Ganon din sa ating mga nanonood sa ating live webcast. And GM sa AM San Pablo Imin Church natin, tayong lahat narito iniibig na mahal na Panginoon.
Amen. Hallelujah. Makinig po muna ang ating mga newcomers, ang ating mga bisita. Bagay diyan po sa webcast viewers natin. May 4 na susi ng kaligtasan para po ikaw isang maging ganap. Sabi ng ating inawit, kapag lingkod ka naman ng Panginoon, lumakad ka man sa tubig o sa anumang alon, hindi ka mapapahamak. Kaya pag nilingkod na Diyos, tanggapin natin man ang Panginoon, Diyos at Hari ng ating buhay. Sabi ng unang Juan 1:12, daduwat ang lahat ng sa kaniya nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay at nagsisampalataya sa kanyang pangalan. May 4 na susi na kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Pangalawa po ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Yung panampalataya, maniwala ka sa Diyos makapangyarihan sa inasalangit. Pangatlo po, repent, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan ang tao ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ano po ating gagawin? Taas po yung 2 kamay. Sige po, sumunod po kayo sa panalangin, mga mahal. Banggitin niyo po sa hapong ito, mga kapatid. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, ako po ay narito sa taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala magmula nang ako ay mag-aisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita, Diyos, at hari na aking buhay sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po ay manalangin para sa inyo. O mo dakilan mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat ng aming mga baguhan, mga batiran, mga webcast viewers na tumanggap sa iyo sa unat dalangin po ng amin darling, beloved noble pastor. Ito nawa ang pasimula ng paglilingkod, panampalataya sa iyo. Sa pangalan mo pray, in Jesus' name, amen and amen. God bless you po. Ang kulang na lang po siya bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nariyan po ating beloved co-preacher, Brother Ed Manigaya, beloved Brother Janus Miron, sa gusto magpabautismo. Ano po? Mangiman, pero sabi ng Bible, ngayon ang araw ng kaligtasan. Tagalog version sa ating Israel, bago tayo manalangin sa ating mga personal ng ating mga pangangailangan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po natin mga kapatid ang mahal na Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah! Patuloy kong itaas ang kamay. Hallelujah! Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Sa gitna ng tayo at Panginoon. Patuloy kong itataas ang kamay dahil ikaw Diyos ng buhay sa gitna ng hallelujah! Ang pagsubok ay patuloy kong itataas ang kamay dahil ikaw Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Mga mahal, sabi sa ating inawit, mga kapatid, pakinggan niyo po, sabi sa ating inawit, kahit pagsubok man, kahit bagyo man ay dumarating, kahirapan man ay dumarating, sabi ng ating inawit, patuloy ko itataas ang aking kamay. Patuloy tayo magpupuri sa Diyos. Diyos na buhay. Sa gitna ng panganib, sabi ng salita naman ng Panginoon ng 12 disciples, mahal na Panginoon, kami narito, bigyan mo kami ng tanda ng iyong pagbabalik.
sinasabi naman ng Panginoon sa kanila, mag-ingat ang bawat isa na huwag kayong mainigaw, na huwag kayong manglulupaypay na manlalamig na maglingkod sa Diyos. Tayo manalangin, taas na po inyong mga kamay. Kayo na po ang babanggit kung ano po ang inyong mga karamdaman, kung ano po inyong mga problema, mga prayer requests. Nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Sa unang dalangin po ng ating minamahal at ginagala na pastor, papakinggan niya ang ating dalangin ng ating Diyos Ama. Tayo manalangin, nakataas ang inyong kamay sa ating Diyos. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat ng aming mayman, mga kapatiran, mga datihan, mga baguhan. Ano man po ang kalamat taglay, makaramdaman mga problema sa buhay, O Diyos. Alam namin wala imposible sa iyo. Pagpalain mo po sila malang Panginoon, mga request ang aming mga kapatiran sa hapong ito. Mga paguhang kapiling po namin, mga problema lutasin, mga karamdaman nila malang Panginoon sa unang dalangin na yung manubgad ng aming minamahal at ginagala malang Pastor. We pray in the name of Jesus. Hallelujah. Cast out all kind of the devil. Cast out po natin yung kaliwang kamay. Ipatong nyo po sa inyong parte ng inyong sakit, karamdaman sa tiyan, karamdaman cancer, leukemia, bangin mahal ha, infirmities, cancer, leukemia, asthma, diabetes, sige po, sipin nyo mahal na Pastor naglihan sa mahal na Panginoon, sa aming mga makabatiran sa hapong ito, Diyos. Wala imposible sa iyo. Karamdaman, hallelujah, demons of sickness, infirmities, cancer, leukemia, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Blindness, deafness, unbelief, in doubt, cast out in nonsense, cast out in the name of Jesus. The blessing, the losses in the businesses and the brethren, cast out in the name of evil, the thoughts, hallelujah. Cast out problem, spiritual problem, hallelujah. Doubt, cast out, financial problem, cast out in the name of Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Problem and many other, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Sabi mo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. 3 times yan ang ating mga panalangin na karating sa mahal ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sa ating mga baguhan, kayo po'y lagi magpupuri, tatalon, magsasamba. Ito yung lakas natin. Lagi nasa sambahan ng Diyos. Sabi, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Thank you so much, my dear Jesus. God bless you, my beloved brethren. Mangin mahal, at sa ating pong sunod, mangin mahal sa ating mga baguhan, mamaya po kayo'y nais na magbabautismo, nariyan po ang ating mga papaliwanag about baptism. Mangin mahal, mga kapatid, lagi pong dadalo sa ating banal na gawain. Tayo po'y dumako sa ating special offering. Tuwing araw lang po na linggo natin ginagawa ito. Mangin mahal, kasalukuyan po, nakita naman ninyo. Katunayan, wala po tayong sponsor dito sa ating mga ginagawa. Mangin man lang ating bahay-sambahan, mangin man lang ating kasalukuyan na hinaharap para dito natin tinatagpo ang